Iba na ang panahon ngayon, kailangan malinis ka, Ropa. Part ng pagiging attractive yan. Dapat kuhanin natin ng mga babae sa pamamagitan ng pagiging attractive natin. Tandaan mo, ano man ang mangyari sa buhay natin, tuloy ang buhay hanggang buhay ka bilang lalaki. Kailangan mong baguhin yung usapan nyo para merong highs and lows of emotions. Dapat hindi ka masyadong nakikipag-usap sa message. Unless, hey, what's up guys? Suplado mo to here mga Ropa. Okay po, today's vlog, pag-usapan natin yung nag-comment sa ating comment section. May tanong si Ropa, ang tanong niya, tanong lang po Ropa, ano ba ang dapat conversation nyo sa first date? Woo! I think nasagot ko na to sa mga previews videos natin, especially yung mga first 10 videos natin nung nagsisimula pa lang tayo. How to plan the first date, or what to do on the first date, or kung anong sasabihin mo during the first date. Pero how about this, Ropa? I-rephrase natin yung question mo. Ano yung mga hindi dapat pag-usapan during the first date? Yun ang pinaka-importante. Kasi we can talk anything, di ba? Wala namang rules yan eh. Pero ang pinaka-importante, dapat alam mo or alam natin kung ano yung mga dapat na hindi nating pag-usapan during the first date. So ano yung mga yon? Kung natatandaan nyo mga Ropa, meron tayong at least 3 na dapat nating hindi pag-usapan, especially during the first date. Okay? Lalo na kung hindi pa kayo ganun ka-connected or getting to know pa lang kayong dalawa. Kasi napaka-importante na kilalanin nyo muna yung isa't isa bago kayo magbitiw ng mga kung ano-anong usapan, di ba? Kasi there are times na talagang pwede maging uncomfortable ang isang babae or kahit ikaw maging uncomfortable sa kanya kung let's say for example masyado siya nagpapakatotoo, especially kung very opinionated. Syempre bilang lalaki parang magtataka ka bakit ganun siya, di ba? So kaya dapat unti-unti, okay? So ano yung 3 natin na dapat tandaan na hindi natin dapat pag-usapan during the first date? So unang-una, flood control. Which is politics. Pangalawa, religion. Okay? Let's say for example, hindi nyo alam magkaiba pala kayo ng religion. Tapos biglaan yung pinag-usapan yung religion. So pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan or something na pwedeng magkakontrahan kayo. So hindi magiging maganda yung first date nyo. Di ba? Ano pa isa? Of course, kung sino yung dapat masunod pagdating sa relationship, babae ba o lalaki. Never talk about that, especially the feminism. Okay? The red pill. Lalo-lalo na kung first date. Why? Kasi nga, hindi nyo pa kabisado ang isa't isa. Hindi nyo pa kilala ang isa't isa. Kasi baka ma-open nyo ang isa't isa. Mahirap naman yun, di ba? Lalo na kung tinrabaho mo na makadate siya or talagang nag-effort ka or talagang ginalingan mo para ma-convince mo siya na sumama sa'yo, Ropa. Tapos, ganun lang, nandahil lang sa politics, nandahil lang sa religion, mag-aaway kayong dalawa. Parang di naman yata maganda na magde-debate kayo during the first date, di ba? So, ibig sabihin, wala nang second date. So, pwedeng hindi na magkaroon ng second date, mga Ropa. Kasi, yung mga ganyang discussion na, especially right now, most of women are very combative right now because of the feminism, di ba? They think they are better than men, they can do better than men. So, mahirap patunayan yan during the first date or mahirap pag-usapan yung mga ganyan. Kasi, lahat ng walang katapusan or lahat ng walang ending na discussion, yan ang mahirap pag-usapan. Kaya nga, avoid talking about politics, avoid talking about religion, avoid talking about feminism and red pill kasi hindi magandang topic yan pagdating sa lalaki at babae. Alright? Tandaan mo to, Ropa, kahit gaano ka pa kagaling mag-stimulate ng emotions or kung kahit gaano ka pa kalupit, di ba, mag-punchline or mag-pick up line, pag ang babae, napapil mo sa kanya or nairita siya sa'yo, hindi niya makakalimutan yon. Ito, hindi lang women, kumbaga para sa lahat. People will forget everything that you have done for them. Lahat ng ginawa mo sa kanila, makakalimutan nila. Pero ang di nila makakalimutan is yung how you make them feel. Either good or bad. Okay? Kaya nga, during the first date, dapat magaan lang. Swabe lang. Masaya lang. Di ba? Pwede yun. Pero wag nyong kakalimutan yung 4 na dapat nyong daanan. Yun ay ang map of interaction. Nasa Dawabada siya, mga Ropa. So, tandaan nyo yung 4 na yun. So, syempre, ganito, mga Ropa. Mahirap mag-aya ng date sa isang babae or mahirap dumiskarte ng isang babae kung hindi mo feel sa sarili mo na attractive person ka. Diba? Tama? So kahit anong kaya mong i-provide sa isang babae, kahit anong kaya mong ibigay sa isang babae, or kahit magbigay ka ng relation right away sa isang babae, kung hindi siya attracted sa'yo or you don't feel na attractive person ka, then how can you attract
the person that you like. Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, always make yourself attractive. Okay? That's our goal. We need to be charming. We need to be charismatic. We need to be a good listener. We need to be understanding. Di ba? And of course, from there, sa pagiging understanding mo, sa pagiging listener mo, magiging pwedeng charming ka or magiging pwedeng charismatic ka. So, irresistible ka na. Di ba? So, pag nandun ka na sa situation na yun, of course, women will feel that you are a very attractive person. Especially kung wala naman silang na-meet na kagaya mo. Gets? So, let's say, nasa first date ka na. Nag-date na kayong dalawa, naaya mo na siya, okay na, boom. So, syempre, nandun yung rapport. Pero, syempre, hindi pa ganun kalalim. Mabababaw pa lang yung pinag-uusapan nyo. Hindi naman kayo pwede mag-usap ng sobrang lalim kaagad sa message because pag nagkita kayo, baka maboard lang kayo sa isa't isa. Sinabi ko rin yan sa mga ibang content natin na hindi dapat kayo mag-usap ng masyado pagdating sa message. Okay? Unless talaga nagtatawagan kayo. Di ba? Pero, much better pa rin na mag-usap kayo in person or pag-usapan nyo in person yung mga gusto mo tanongin sa kanya. Kasi mas maganda yon. Why? Kasi nga, nakikita mo yung reaction niya, nakikita mo yung body language niya para at least makita mo kung yung question mo ba is parang na-off siya or pwedeng naiilang siya or masaya ba siya nung tinanong mo yun. Okay? Ulitin ko ha. During the first date, dapat hindi ka masyadong nakikipag-usap sa message. Unless matagal na kayong nakikita or unless naka more than 5 times na kayo nagkikita. Okay? So, pwede pa yun. You can consider that. Depende naman yun sa pagkakaintindihan yung dalawa, di ba? Pero much better na kung gusto mo ng personal na usapan or medyo malalim na usapan, dapat laging personal. Lagi yung tandaan yung rapport doon sa Tao of Badass. Ano yung 4 na lagi mong tatandaan doon? Una, sa rapport, may 4 na dapat kang laging tandaan. Ano yung una? Light rapport. Pangalawa, wide rapport. Pangatlo, deep rapport. At pang-4 is release. So, ano yung release? Bakit kailangan mag-release? Suplado mo to. Yung release ay very fucking important. Okay? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Why? Because ito yung parang push and pull. Okay? Regardless kung masaya siya sa pag-uusap nyo, kailangan mong baguhin yung usapan nyo para merong highs and lows of emotions. Okay? Tandaan mo, women are very emotional. Women are always coming from their emotions. And women are always dictated by their emotions. Okay? Women love to wonder. Women love mystery. And women want to imagine most of the fucking time. Okay? Kaya dapat alam mo kung kailan or kung saan ka hihinto sa pagkikwento mo. Okay? Hindi pwedeng sa loob ng 1 oras, puro kayo kasiyahan lang. Dapat paiba-iba. Kumbaga sa pelikula, may action, may thriller, may comedy, may romance. Di ba? So, hindi pwedeng all the way action lang. Laging dapat kahit papaano may konting drama, may konting romance, at may konting thrill. Di ba? Hindi pwede na puro comedy lang din. Hindi pwedeng puro masaya lang. Di ba? Because, anong gusto ng mga kababaihan? Highs and lows of emotions. Okay? Kaya during the fucking first date, dapat alam mo kung paano dali ng conversation, alam mo kung paano mag-carry ng conversation, at alam mo kung paano i-hold ang conversation. Kasi hindi pwede na maboard siya during the first date. Kasi pwedeng antukin yan. Alam mo yun, mabablanko yan eh. Tapos, wala na. Wala ka ng choice, man. Pag na-board yan, mag-aaya na yan. E paano kung wala pa dun sa sinasabi natin na at least 90 minutes kayo magkasama? Diba? Let's say, for example, ganito. Nag-set ka ng time sa sarili mo na 1 oras mo lang siya kakausapin, tapos uwi na kayo. Kahit wala kang gala, kahit wala kang pupuntahan, sabihin mo sa kanya na hanggang gandong oras ka lang because I need to do something. Okay? Kahit ano man yung dahilan mo, wala kang pakialam doon. Okay? Ikaw ang bahala doon. Kasi dapat, during the first date, hindi mo dapat ibigay lahat-lahat. Okay? Para meron siyang hanap-hanapin. I'm not saying na you're trying to manipulate the situation. No, it's not. Tinitingnan mo lang kung gaano kataas yung attraction niya sa'yo or kung gaano kataas yung interest niya sa'yo. At doon, like I said, women wants to wonder, women want mystery. Diba? And yung 1 hour na ibibigay mo sa kanya, it can create attraction. Why? Kasi pag tinapos mo yung conversation nyo na medyo bitin siya, for sure, hahanap-hanapin niya. Or, she may look for a second date. Okay, pwedeng lumabas ka agad sa bibig niya. Oh, kailan ka uli pwede? So alam mo na agad. So let's say for example, eto pa, para malaman mo kung may second date, sabihin mo sa kanya, let's say nag-i-insist siya, hindi, hati na tayo, ako na. Let's say nagbabayad na kayo ng bill, di ba? Sinasabi niya, tara, hati na tayo, okay lang. Hindi, ako na. Tapos susunod ka na lang para next time mahalang ko yung date natin. So tatawa siya. Tapos pwede niya sabihin, oh sige, ako na lang sa second date. So ibig sabihin, Ropa, good job.
So, ibig sabihin, may second date, tropa. Okay? So, yun yung mga fishing na tinatawag. O yung tinatawag natin, qualifying. It's part of qualifying na malaman mo, syempre, kung qualify ka to have a second date. And also, to qualify kung mataas yung interest niya to have a second date. Or, to qualify if she's also looking for second date. Okay? So, ulitin ko ulit mga ropa. Wag na wag niyong pag-uusapan yung tatlo. Okay? Religion, politics, and also the feminism or red pill or kung sino dapat masunod sa isang relationship. Okay? Kailangan talaga may connection na kayo. Kailangan talaga solid yung foundation nyo bago nyo pag-usapan yung mga ganon. Kasi yun yung mga bagay na walang katapusan. Alright? Pero ito lang yung gusto kong tandaan nyo, mga ropa. Always make yourself attractive. Why? Because you need to be fucking irresistible. Na kahit anong tanggi nila, hindi nila malabanan. Na kahit ano man ang nagawa mo or kahit sumablay ka man during the first date, lagi ka pa rin nilang pagbibigyan. Lagi pa rin nilang hahanapin yung presence mo or pwedeng lagi pa rin siya makikipag-usap sa'yo because you are fucking irresistible. Okay? Pag irresistible ka, of course, mas may leverage ka. Diba? I'm not saying na easy maging attractive. Kaya nga, if you make yourself attractive bilang lalaki, you are rare. Why? Kasi nga, bibihira sa mga lalaki na iniisip nila kung paano maging attractive person. Usually, karamihan sa lalaki, ang iniisip lang nila is to become successful at magkaroon ng maraming pera. Yung sinasabi nilang money talks, yes. Pero expect mo, ang tanging makukuha mo sa money talks is yung mga babae na mukhang pera. Hindi yung babae na gusto mo talaga na masarap kausap, masarap kasama, 'di ba? Yung magaan kasama o yung pwedeng sumunod sa iyo, ropa, 'di ba? O yung masasabi natin na may chemistry. Okay? At ito pa, lagi niyong tatandaan, kailangan mas madaldal yung babae during the first date. Okay? Kung sa mga question and answer naman, make sure kumukonek ka. Make sure yung question mo nanggagaling sa bawat kwento niya. Kasi para kang ano dito, Ropa, para kang NBI or FBI. You're not interrogating them. You are building rapport. Para magsalita siya na magsalita or magkwento siya na magkwento sa atin. Gets? Hanggang sa she find herself na, oh my God, I like this guy. Bakit kailangan natin gawin yun, mga Ropa? Because we need to make them feel safe. Okay? Because we need to make them feel comfortable. Alright? Kailangan nilang makomportable sa atin para mas mag-open up sila at mas connect sila sa atin. Kasi syempre babae yan, Ropa, di ba? Alam natin na mas pinoprotektahan nila yung sarili nila most of the fucking time pagdating sa mga kalalakihan. Kaya nga, turn off sa atin yung mga babae na maraming naging body count. Di ba? Kasi nga, hindi nila pinotektahan yung sarili nila. Pinamigay nila. Tapos, jojowain mo, bibigyan mo ng relasyon. Gago ka pala eh. Tanga ka pala eh. Tapos, iyak-iyak ka pag niloko ka or pag nanawa sa'yo. Eh, tanga ka eh. Bobo ka eh. Pinairal mo yung damdamin mo eh. Hindi ka nag-iisip eh. Puro ka damdamin, kalalaki mong tao. Ayaw mong gamitin yung utak mo. Kaya nga may utak ka bilang lalaki. 'Di ba? Ibig sabihin, dapat kalkulado lahat ng galaw mo. Pati pag iyak mo, kung feeling mo maiiyak ka, sige, umiyak ka, walang problema. Pero putang ina, huwag ka namang umiyak ng magdamag. Huwag ka namang umiyak ng araw-araw. 'Di ba? Huwag ka namang magdrama ng araw-araw. Tandaan mo, ano man ang mangyari sa buhay natin, tuloy ang buhay hanggang buhay ka bilang lalaki. Lagi niyong tatandaan yan. Huwag kayong putang ina, puro kayo arte, puro kayo kadramahan, puro kayo kaimuhan. 'Di ba? Kung ayaw ng babae sa inyo, huwag niyong kulitin. Hindi yung magdadrama ka, hindi yung maggagaslight ka. That's bullshit, man. Naiinis ako sa mga ganung mga lalaki na nanggagaslight ng babae para lang makuha niya yung gusto niya. Hindi ganun, Ropa. Dapat kuhanin natin ng mga babae sa pamamagitan ng pagiging attractive natin or sa pagiging magaling natin makipag-usap, hindi yung sa paggagaslight natin, di ba? Sa paglilid natin, doon natin sila makuha. Doon natin sila kuhanin. Hindi dahil magaling ka lang mang-gaslight. Hindi ganun, Ropa. Gets? Bilang lalaki, ulitin ko, dapat kalkulado bawat galaw mo. Kahit date nyo, kahit bembangan nyo, dapat kalkulado. Alam mo kung anong oras dapat kayo maghihiwalay after that. Di ba? Alam mo kung anong oras mo siya ihahatid. Alam mo kung anong oras ka makakauwi ng bahay. Gets? Dahil meron ka pang obligasyon para sa sarili mo. Dahil meron ka pang dapat gawin, tanga.
Hindi mo dapat ibigay yung oras mo lahat-lahat sa isang babae. Tapos nga ngawa-ngawa ka, ngayong masama ang loob mo, tapos didiskarte ka na ibang babae, tapos yung sama ng loob mo from the past, ibibigay mo sa present. Oh, ano nangyari sa'yo? Di ba, hindi ka nag-heal. Kailangan mo mag-heal bilang lalaki, emotionally, mentally, and even spiritually. Okay? Umpisaan mo saan? Physically. Puta, mag-gym ka. O tumakbo ka. Pagupit ka. Tingnan mo yung style ng pananamit mo, manalaming ka. Gusto mo pala ng mga hot na babae, pukinanginan, hindi ka nga marunong magsuklay. Hindi ka nga yata nagtututbrush ng 3 beses ang araw. O, tingnan mo yung ano, kuko mo sa paa, putang ina, baka madumi yan. Kadiri ka. Iba na ang panahon ngayon, kailangan malinis ka, ropa. Part ng pagiging attractive yan. Gets? Well, may mga tao talaga mukhang mabango. Diba? Pero syempre, iba pa rin yung talagang inaalagaan mo yung sarili mo. Hygiene, ropa. Diba? Kung gusto nyo talaga maging irresistible, puta, simulan nyo lahat sa sarili nyo. Yung mga baggage nyo, putang ina, pakawalan nyo na, iwanan nyo na. Yung mga bagahe nyo na mabibigat na hindi nakakatulong sa inyo mentally, emotionally, pakawalan nyo na, iwanan nyo na. Maniwala kayo sa akin, mas gagaan ang buhay nyo, mas gagaan ang kalooban nyo once na binitawan nyo na yan. Okay? O sige na mga ropa, traffic eh. I'll see you guys next time. Alright? Show love, peace out, and be fucking mysterious. Huwag kayong makulit, puta. Focus lang sa gusto nyong gawin. Pero huwag kayong magdrama, huwag kayong masyadong maarte. Kalalakan yung tao, tangina niya. Bye-bye.